yung pitcher ng oil. So, ibig sabihin, ang laman ng ating pitcher, o kung nasa simbolo ng kamako, makikita ninyo na yung pitcher, isang laman yan is oil. Dahil ang oil is the symbolize of healing. Ito yung ginagamit ni Jesus Christ noong pag may pinapagaling siyang mga may sakit noon. No? So, masyadong maliit pala. No? Ang ating verse is 9:1-12. No? 9:1-12. So, basahin ko po sa inyo yung ating verse. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa nang ipinanganak. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, Rabbi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi kung kailan wala nang makapagtrabaho. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Verse 6, pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa imbakan ng tubig ng Siloe at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang Siloe ay sinugo. Pumunta nga ang bulag at naghilamos doon at pagbalik niya ay nakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa. Hindi ba iyan ang lalaking dating nakaupo at namamalimos? So sa verse 9, sumagot ang ilan, iyan nga. Sabi naman ng iba, hindi, kamukha lang, kaya nagsalita ang dating bulag. Ako nga po iyon. Paano kang nakakita? Tanong nila. Sumagot siya, ang lalaking tinawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid iyon sa aking mata. Pagkatapos, sinabi niya sa akin, pumunta ka sa Siloe at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako. Nasaan siya? Nagtanong sila sa kanya. Hindi ko alam, sagot niya. So mga kapatid, napakaganda ng kwento tungkol dito sa bulag. Mula pa pagkabata niya, ipinanganak na siyang bulag. Pero anong ginawa ni Jesus? Dumura doon sa lupa, sa kayong putik, ipinahid sa kanyang mata. Tanong mga kapatid, kaya nyo bang gawin ang ginawa ni Jesus? Subukan nyo kayang dumura, tapos ipahid sa mata ng inyong mga pagagalingin. Diba? Parang baka ikaw pa balikan. Kahit bulag yon, nako, ano sabihin sa'yo. No? Itong mga ginawa ni Jesus nung una, parang napaka-imposible na siyang gawin ngayon, di ba? Yung mga miracles, no? Na mga nakikita natin yung mga panggagamot na ginawa ni Jesus. Katulad sa ginawa niya dito, no? Bakit ito isinulat sa Biblia? Dahil nakita ito mismo ni Apostol Juan. No, ang nagsulat ng Juan ng ating verse as the Apostol Juan. Ibig sabihin, saksi si Juan sa pangyayari. Kaya naisulat ito ni Apostol Juan dahil kitang-kita niya na dumura si Jesus. Tapos ipinahid dun sa bulag. Tapos, nung manghilamos yung bulag, nakakita siya. No? Saksi mismo si Juan sa mga pangyayari. Kaya naisulat ito sa Biblia. So, in our verse, pagpapagaling sa lalaking bulag mula pagkasilang. So, kung titingnan natin yung verse, yun yung pinakapunto dito.
So, ipinapakita ng kagalingan ang kapangyarihan ng Diyos. So, ang sakit ay paraan upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. So, mga kapatid, minsan sa ating buhay, hindi natin nalalaman na bakit kaya ako nagkaroon ng sakit na ganito. Malamang siguro dahil hindi ka na nagpipray. Bakit kaya ako binigyan ng sakit ng Panginoon? Malamang siguro dahil hindi ka na nagsisimba. Bakit kaya ako nagkakaroon ng ganitong karamdaman? Siguro dahil hindi ako faithful. Nagsisimba nga ako pero hindi naman ako sumusunod sa utos ng Panginoon. Bakit kaya nangyari sa buhay ko ito? No? Kung babasahin natin ang Juan 9:3, ang sakit ay paraan upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit ka nagkaroon ng sakit? Dahil gustong ipakita ng Panginoong Diyos yung kanyang kapangyarihan sa atin. No? Gustong ipakita ng Panginoong Diyos yung kapangyarihan niya sa atin. Sa anong paraan? So magdasal tayo sa Kanya. Mag-serve tayo sa Kanya. At gagaling tayo sa ating mga karamdaman. No? Kaya tayo nagkakaroon ng sakit, malamang dahil sa mga bagay na masyado na tayong pasaway sa ating mga buhay. So masakit man, sabihin ito mga kapatid, pero ito ay nanggaling sa salita ng Panginoong Diyos. Si Kristo lamang ang tunay na manggagamot ng ating katawan at kaluluwa. So walang ibang makapagpapagaling ng ating katawan at kaluluwa. Lalo na sa ating spiritual na pamumuhay. Yung mga doktor, walang magagawa yun. O kahit anumang klase ng panggagamot sa ating kaluluwa, si Jesus Christ lamang ang manggagamot natin. No? Hindi tayo makakarating o hindi natin makukuha yung buhay na walang hanggan kung hindi sa pamamagitan ni Kristo. So, paano tayo makikipag-communicate kay Jesus Christ? So, this is through prayers. Magdasal tayo lagi, mga kapatid. So, tanong, kanino tayo lalapit para sa tunay na kagalingan? So, ang sagot dito, mga kapatid, is kay Jesus ang ating manggagamot. Kapag pupunta tayo sa, kahit saan man tayo pumunta, sa doktor, o bumibili tayo ng gamot, o kahit magpahilot man tayo, o kahit saan tayo pumunta ng manggagamot, wag lang doon sa mga espiritista, sabayan natin ng mga prayers. Magdasal tayo, Lord, pagalingin mo ako. Mas powerful ang prayers kapag marami kayo nagpipray. No? Pag marami tayo nagpipray. Kung gusto nyo mag-pray dito sa loob sa simbahan, o kung may sakit kayo, kung gusto nyo ipag-pray, ilihans natin ang ating kapatid. Napaka-powerful ng prayers. Napaka-powerful ng prayers kapag may sakit ka. No? I remember nung parang may pinuntahan kami dati doon sa Sais. No? Parang yung babae kasi doon na pupunta. Tumawag din kay Pasbi kahapon. Na yung babae na yun, outreach yun. Isang outreach. Pinupuntahan namin lagi doon dati. Na tayo dito din, may mga youth din na pupunta din doon sa Sais. May isa doon na lagi siya umaaten at lagi siya nagpapapray. Kasi nga, minsan may sakit yung anak niya, nanghihina yung anak niya. Alam mo yun, napaka-powerful ng prayers. Kasi pinagpipray natin siya. Alam ko, tayo yung nagpipray doon sa kanya dati. After noon, mga kapatid, alam mo, nangyari sa kanyang buhay, no? Ngayon, narinig ko lang kay Pasbi na nasa abroad na siya, maganda na yung pamumuhay niya. No? Dahil sa prayers, nagtiwala siya sa Panginoon, saka pinagaling yung kanyang anak, talagang naniwala siya sa Panginoon. Dahil sa paniniwala niya, nagkaroon siya ng magandang buhay, nakapag-abroad siya. So, kanino tayo lalapit para sa tunay na kagalingan? Ang pinakasagot dyan, mga kapatid, lumapit tayo kay Jesus at manalangin tayo sa Kanya.
So, dito sa ating verse, meron tayong 3 punto na ating makukuha. So, una, His purpose of healing. Yung layunin ng kanyang pagpapagaling. Kung mababasa natin sa Juan 9:3, sa ating verse kanina, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. So yun mga kapatid, no? Layunin ng kanyang pagpapagaling. Hindi dahil namana niya o namana ba niya o talagang inborn na talaga niya na pagka mulat niya, wala na talaga siyang makita, no? Dahil yung kanyang magulang makasalanan. O ibig sabihin, kung sa panahon ba natin, yung kanyang magulang is mga drug addict ba yun? O something, ano-ano ang gagawa sa katawan, kaya nangyari sa kanyang anak, nabulag, no? O something, may nainom na mga something na mga gamot, kaya ganun ang nangyari sa kanyang anak. Pero ang sinasabi ng Panginoon, hindi sa kanyang mga magulang, no? Kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ito yung gustong-gustong iparating ng Diyos sa atin. Kaya nagkaroon ng ganoong sakit kasi gusto ng Panginoong Diyos na makita natin na makapangyarihan siya. Makapangyarihan siya. Gusto niya ipakita na kayang-kaya kitang pagalingin. So mga kapatid, iisipin natin sa verse dito, hindi lahat ng sakit na nangyayari sa atin ay parusa. Hindi po yun parusa mga kapatid, no? Bakit tayo nagkakaroon ng sakit? Siguro dahil pinarusahan ako ng Panginoon. So wag po nating isipin yon na pinarusahan tayo. Kaya tayo nagkakaroon ng sakit dahil gusto lang ng Panginoon na maipakita niya ang kapangyarihan niya sa inyo, sa atin. Kaya nagkakaroon ng sakit. At isa pa mga kapatid is, pinapahintulutan ng Diyos ang karamdaman upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. No? Kaya tayo, kahit na tayo ay mananampalataya na, nagsiserve na sa Panginoon, faithful naman tayo, pero bakit tayo nagkakaroon ng sakit? So gusto lang iparamdam ng Panginoong Diyos na nandito ako, mag-pray ka. No? Yun ang gustong iparating sa atin ng Panginoon. Ang kagalingan ay hindi lamang tungkol sa katawan, kundi una sa lahat sa ating kaluluwa. Kung mababasa natin sa Mateo 9:2, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. So yung unang kagalingan doon mga kapatid, no? Yung ating kasalanan. Ang punto dito is, ang tunay na layunin ng kagalingan ay upang luwalhatiin ang Diyos. Kaya tayo binigyan ng minsan ng karamdaman, minsan binigyan tayo ng ubo, mga lagnat. Gustong iparamdam ng Panginoong Diyos na mag-pray ka sa akin, pagkagalingin kita. So ibig sabihin, ang purpose ng Panginoong Diyos, kaya tayo binigyan ng sakit, is para luwalhatiin siya. Para luwalhatiin natin siya. Para tumawag tayo sa Kanya. At ang pangalawa mga kapatid is His way of healing. Yung paraan ng Kanyang pagpapagaling. So ano yung paraan ng pagpapagaling ni Jesus? Gumawa si Jesus ng putik mula sa lupa at ipinahid sa mata ng bulag at siya ay nakakita. So ito yung paraan ni Jesus sa pagpapagaling. No? Pero sa panahon natin, hindi na natin pwedeng gawin yung pagpapagaling ni Jesus. Pero saksi si Juan sa nangyari na pinahira ni Jesus ng putik yung mata ng bulag. Kaya ang masasabi natin dito, kung babasahin natin yung nung pinakaunang book, no? Yung Mateo, John, Luke, Mark, no? The Gospel book.
mababasa natin yun yung iba't ibang pagpapagaling ni Jesus. Si Jesus ay may iba't ibang paraan ng pagpapagaling. Minsan sa pamamagitan ng kanyang salita. Minsan sa pamamagitan ng kanyang haplos. At dito sa pamamagitan naman ng putik at laway. At minsan din sa pamamagitan ng oil. No? Ang aral na makukuha natin dito is hindi ang pamamaraan ang mahalaga, kundi ang kapangyarihan ng Diyos. No, kung ano man yung pamamaraan natin ng pagpapagaling, o umiinom man tayo ng gamot, o ano bang klase ng pagpapagaling na ginagawa natin, ang mahalaga doon is tumawag tayo sa Kanya nung may sakit tayo. Ang mahalaga doon, ang kapangyarihan ni Jesus, yung nagpagaling sa atin. Mga kapatid, katulad dito sa atin, in-invite tayo na mag-worship ngayon dito sa simbahan. Hindi yung nag-invite sa'yo, kaya ka pumunta dito. Pumunta ka dito dahil may tawag sa'yo yung Panginoon. Tinawag ka. No? Tinawag ka dito. Kaya minsan, isipin natin, kulang yung linggo ko kapag hindi ako nakapagsimba. Kasi, tinatawag ka ng Panginoon para mag-worship. It's because of the Holy Spirit. Yung nag-invite sa'yo, ginaid ng Holy Spirit, kaya nakapag-invite siya, kaya ka rin nakapunta. At saka yung Holy Spirit naman, nag-guide naman doon sa in-invite, kaya ka nakapunta dito. So, yung healing ay hindi makikita sa mga ritual. Hindi rin makikita sa mga albularyo. Kundi, makikita lamang natin ito kay Jesus, mga kapatid. So, walang imposible kay Jesus pagka tayo ay tumawag sa Kanya, pag tayo ay may sakit. Minsan, pagka hindi talaga natin kinakaya na minsan may mga kapatiran tayo na nagkakasakit, no? Hindi naman natin kayang ipag-pray. Pwede naman kayong pumunta ng simbahan, no? At tumawag ng mga kung sino mang available dito na pastor na pwede mag-pray. So pwede natin puntahan, ipag-pray natin yung ating mga kapatiran na nagkakaroon ng sakit. So the more na marami tayong nagpipray para sa Kanya, mas makapangyarihan ang ating panalangin. Ang Diyos din ay gumagamit ng mga kasangkapan. Katulad ng pinakita ko sa picture kanina. Gumagamit siya ng mga gamot, mga herbal, mga manghihilot, mga doktor, medisina. Lahat yun, puro kasangkapan yun ng Diyos para tayo ay gumaling. No? At ang punto dito mga kapatid is, ang ating pananampalataya ay dapat nakatuon sa Diyos na nagpapagaling, hindi sa paraan ng pagpapagaling. No? Kaya tayo gumaling, hindi dahil sa uminom tayo ng gamot. Gumaling tayo dahil paraan yun ng Diyos para tayo ay gumaling. Ibig sabihin, yun yung way niya para tayo gumaling. Kaya tayo uminom ng gamot dahil yun yung paraan ng Diyos para tayo ay gumaling. So hindi tayo gumaling dahil sa Kanya. Kaya ako gumaling dahil nagpahilot ako. So hindi naman part yun kaya ka gumaling, kundi paraan yun ng Diyos. Tinawag ka ng Diyos, ginaid ka ng Holy Spirit na magpahilot, kaya ka gumaling. Isa yun, paraan yun ng Diyos. Hindi yun paraan ng tao. And the number 3, mga kapatid, is His testimony of healing. Patotoo ng kanyang pagpapagaling. So, mababasa natin sa verse 1:9-11, ang lalaking tinawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid sa aking mata at ako'y nakakita. Patotoo ng kanyang pagaling. So, sino ang nagpatotoo? Yung bulag. No? Sinabi dito sa verse 11, no? Ang lalaking tinawag na Jesus, sinabi ng bulag, ay gumawa ng putik at ipinahid sa aking mata at ako'y nakakita. So, ibig sabihin, nung mga panahon na yon, maliban kay Juan o
saksi din yung bulag. At kanya itong ikinuwento sa iba. So dito mga kapatid, ang pagpapagaling ay hindi lamang para sa kaginhawaan ng taong may sakit, kundi upang maging patotoo. Kaya minsan, nagtitismony tayo dito minsan. No, nagkakaroon tayo ng testimony. Dahil gusto natin ipakita na kaya ako gumaling dahil sa kapangyarihan ng Diyos. No? Nagpapasalamat ka sa Panginoong Diyos dahil nakasurvive ako sa aking operation. Mga ganon, mga kapatid. So ang dating bulag ay naging saksi sa kapangyarihan ni Kristo. Kapag pinagaling tayo ni Jesus, physical man o spiritual, tayo'y nagiging buhay na patotoo. No, ano yung punto nito mga kapatid? Ang ating patotoo ay kailangan ay nagiging tulay upang ang iba ay maniwala kay Jesus. Kaya minsan, ginagawa ni Jesus itong pagpapagaling dahil gusto niya na makita din ng iba na gumaling ako. No? Naniniwala ako kay Jesus, kaya ako gumaling. Kaya yung iba naman na nakakakita, nakakarinig, is maniniwala din kay Jesus Christ. Maniwala na rin ako kay Jesus Christ para ako ay gumaling sa aking nararamdaman. So meron akong illustration sa inyo mga kapatid. No? Isang tao ang matagal nang may sakit at pinipilit lumapit sa iba't ibang paraan para gumaling. Ngunit nang siya'y lumapit kay Jesus sa pamamagitan ng panalangin at nananampalataya, nakaranas siya ng kaginhawian at kapayapaan. So ang aral nito, hindi lahat ng gumagaling ay hindi dahil sa gamot, kundi dahil ang Diyos ang tunay na nagbibigay ng buhay at lakas. So lahat ng mga paraan na pinakita ko kanina ay paraan ng Diyos para tayo ay gumaling. So ano yung application natin dito? Kapag ka nagkakaroon tayo ng karamdaman o sakit, huwag tayong magreklamo. So nagrereklamo ka na. Halimbawa, pag matindi yung sakit, no, na nararamdaman, o kaya nagkaroon ng cancerous na sakit, no, huwag kang magreklamo kapatid. No? Huwag kang magreklamo sa karamdaman, kundi ang gagawin natin is magtiwala tayo kay Kristo. Manalangin tayo sa Kanya, magtiwala tayo sa Kanya. Huwag kang magreklamo. Huwag mong sisihin yung Diyos na bakit ako nagkakaroon ng ganitong sakit. Minsan yung sakit is nakukuha natin yan sa ating pagiging abusado. Mahilig ka sa matatamis. Mahilig ka sa maalat. Di ba? Kaya nagkakaroon ka ng diabetic dahil mahilig ka sa matatamis. Kaya ka nagkaka-high blood dahil mahilig ka sa matataba na pagkain. No? Minsan, doon natin nakukuha yung sakit sa mga pagkain. Minsan, may sakit din na talagang mula pa pagkabata natin, talagang meron na. No, mga kapatid, katulad sa nangyari dito sa bulag. Pangalawa mga kapatid, na ating makukuha sa ating pinag-usapan is manalangin at magpasalamat. Manalangin at magpasalamat sa lahat ng kalagayan dahil sa Kanya may kagalingan. So, ibig sabihin, pag may sakit pala tayo, dapat pa tayo magpasalamat sa Panginoon. No? Dahil pinaramdam niya ang Kanyang kapangyarihan. Pinaramdam niya ang Kanyang kapangyarihan. Nandito ako, mag-pray ka para pagalingin kita. So, ibig sabihin, buhay yung Diyos na isiniserve mo, na pinagaling ka sa iyong sakit. So, manalangin at magpasalamat. Ibig sabihin, pag nanalangin ka at gumaling yung sakit, dinidinig ng Diyos yung mga panalangin. Pangatlo, mga kapatid, is
pangalagaan ang ating katawan. So para hindi tayo magkaroon ng sakit, alagaan natin yung ating katawan. Huwag tayong maging abusado sa ating katawan. No, kapag hindi na kaya, so magpahinga. Kapag umuulan, siyempre, magsilong ka. No? Huwag kang maging abusado sa iyong katawan kasi ang cause minsan ng pagkakasakit, tayo mismo yung cause ng ating pagkakasakit. No? Kaya dapat yung ating katawan, pangalagaan natin. At pang-apat, kapag ka pinagaling ka ng Diyos, ibahagi ang ating patutuo. So ibahagi natin dito sa pulpit. Kasi minsan nagbibigay tayo ng time para ibahagi kung paano ka pinagaling ng Diyos. No? Pinagaling ako ng Diyos dahil nanalangin ako. Lumuhod ako sa aking kwarto, nanalangin ako, napagalingin ako ng Diyos. Yun, gumaling ako. So isa yung patutuo. Ibig sabihin, yung mga kapatiran natin, mas may encourage pa natin na mag-pray kapag meron silang nararamdamang may sakit, mga kapatid. So dito, maiisip natin sa ating napag-usapan, ang sakit ay hindi laging parusa, kundi pagkakataon upang ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. So tandaan natin, ang sakit ay hindi parusa. Gusto lang ng Diyos na iparamdam sa iyo na nandito ako. Nandito ako. Mag-serve ka sa akin. Pumunta ka sa akin. Mag-worship ka sa akin. Nandito ako. Minsan may naisip ako, may nakikita ako na kapatiran doon pa sa ibang church before, na saka lang magpapakita sa simbahan kapag malala na yung sakit, mga kapatid. No? So, hindi natin pwedeng gawin yon, mga kapatid. Pero, minsan din sa kabisihan din natin minsan, hindi na tayo nakapagsimba. Pero always ka lang mag-serve sa Panginoon. If there is a time na pwede kang magsimba o may way ka kung pwede paano pumunta ng simbahan, magsimba ka. Kasi ang hinihingi lang ng Panginoon sa atin sa buong linggo is only 1 to 2 hours. O kaya kung hindi ka makaka-attend sa ganitong Sunday worship, sa prayer fellowship, pwede ka naman sumali sa prayer fellowship. So meron tayong prayer fellowship, no? Every Friday. So kung hindi ka naka-attend ng Sunday service, meron naman prayer fellowship, pwede kang umattend, mga kapatid. Ang importante, nakapag-worship ka sa Panginoon. No? Nakapag-worship ka sa Panginoon. Huwag mo nang antayin na bibigyan ka ng sakit ng Panginoon. Bibigyan ka ng sakit ng Panginoon, babalik ka dito sa simbahan. Pero, huwag mong sisihin ang Panginoon bakit ka binigyan ng sakit. Dahil gusto lang ng Panginoon na ibalik ka sa simbahan dahil mahal na mahal ka ng Panginoon, kapatid. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Kaya binigyan ka niya ng karamdaman kasi gusto niya mag-worship ka. At gusto ka niyang maibalik dito sa simbahan. Pakikita din natin dito na si Jesus ang ating dakilang manggagamot. Hindi lang ng katawan, kundi higit sa lahat ng ating kaluluwa. Mga kapatid, kung ating mababasa sa Mateo 9:22, Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Malinaw ang sinabi dito ni Mateo, Anak, lakasan mo. Sinabi pala ito ni Jesus, no? Na sinulat ni Mateo, Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So kapag may sakit ka, pag naniniwala ka na ikaw ay gagaling sa pamamagitan ni Jesucristo, gagaling ka kapag ikaw ay may pananampalataya.
So sa aking misis, ang daming nadaanan ng mga iba't ibang mga operation. No? Yung aking misis, mula sa pagpanganak niya, puro CS yung nangyari sa kanya. So ang nangyari sa kanyang operation is, 4 na operation na ang nangyari sa kanya mula nung ang dami ng hiwa sa kanyang tiyan, daming butas. Iba't ibang mga butas. Pero alam mo yung ginawa ko during this time nung nandun sa hospital ang aking misis? Halos 50-50 na yung misis ko doon sa hospital. Ang ginawa ko noon, tumawag ako sa aking magulang. Sa pastor namin doon sa simbahan, doon sa Bukidnon. Sabi ko, Pastor, ipag-pray mo kami. Sa aking magulang, sabi ko, Ma, ipag-pray mo kami. Alam mo silang lahat doon, pumunta sa simbahan, doon sila. Nag-pray silang lahat, pati yung mga CNT, pinag-pray kami. 50-50 na aking misis noon, malapit na siya. Either mamatay yung aking anak, o mamatay pa ang aking asawa. Nasa kanilang dalawa kung sino ang mauna sa kanila dahil ang tagal lumabas ng bata. Halos more than 24 hours kami nag-antay doon sa ospital. Hindi pa rin lumalabas yung bata. Yung panganay kong anak na si Owen. So sa sobrang laki kasi niya, ayaw lumabas. No, kaya nakatain na doon sa loob. Muntik na mag 50-50. Pero sa awa ng Diyos, dahil sa panalangin, no, naligtas silang dalawa, mga kapatid. Kaya napaka-importante talaga yung panalangin kapag sa oras ng mga problema, pagka may pananampalataya tayo sa Diyos, gidinggin yung iyong mga panalangin. Grabe yung mga prayers. Pangalawa, dami pang mga nangyaring mga operation sa amin. No, halos kinakabahan na siya. Ang dami ng kaba na nangyayari sa kanya. So ang ginagawa lang talaga namin is prayers. No? Kaya minsan pag hindi na namin kaya dahil nawawala ka na sa isipan, hindi ka na makapag-pray. So nagtatawag na ako ng ibang kasama para mag-pray sa amin. Kaya mga kapatid, sa oras na kung meron tayong mga nararamdaman may sakit, always pray. At inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Tayo'y tumayo at ating ipahayag. At sabihin natin mga kapatid, ako ay magaling sa pangalan ni Jesus. Isipin natin, ako ay gagaling. Ako ay magaling sa pangalan ni Jesus. Mateo 9:22. Ang sabi ng Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo, Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Tayo po ay manalangin, kapatid, ngayong umagang ito. Ipag-pray natin ang ating sarili, mga kapatid. Alam ko, marami sa atin ang may nararamdaman ng mga sakit, mga kapatid. And this is the time to pray. This is the time na tumawag tayo sa Panginoon at manalangin. At sabihin natin, gagaling ako. Gagaling yung aking anak. Gagaling yung aking asawa dahil ako'y nananampalataya at ako'y naniniwala na gagaling sa pangalan ni Jesus. Tayo po ay manalangin, kapatid. Ipag-pray po natin ang ating sarili.
manalangin, kapatid. Lord, nandito kami, Panginoon. Nandito kami ngayon sa simbahan ito, Panginoon. Alam ko, Panginoon, Ikaw ay nakikinig sa amin. Lord, marami man kaming nararamdamang mga sakit, Panginoon. Hindi ka po namin sinisisi. Dahil sa iyong salita, Panginoon, ito yung paraan mo, Panginoon, para kami ay tawagin, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon, kung hindi man kami nakasunod sa iyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami kung naging makasalanan kami. Patawarin niyo po kami kung bakit nangyari ito sa amin, Panginoon. Lord, ano man ang aming mga pagkakasala, patawarin niyo kami, Panginoon. Panginoong Diyos, tutugon kami, Panginoon, sa iyong tawag. Kung tinatawag mo kami, Panginoon, para mag-worship sa iyo, Panginoon, pupunta kami, Panginoon, dahil mahal na mahal ka namin, Panginoon. Lord, pagalingin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga karamdaman, sa mga sakit, Panginoon, sa aming pamilya na nagkakasakit, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na hindi ito parusa sa amin. Dahil mahal na mahal mo kami, Panginoon, dahil gusto mo kaming lumapit sa iyo. Dahil gusto mo kaming mapalapit sa iyo, Panginoon. Tinatawag mo kami bilang iyong mga anak. Lord, kami rin po na iyong mga anak, Panginoon. Mahal na mahal ka po namin, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, dinideclare ka namin as our personal Savior, aming tunay na tagapagpagaling, our healer. Kaya pagalingin mo kami, Panginoon, sa aming nararamdaman. Salamat sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yun, salamat sa Panginoon. Napakagandaan ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Na tayo patuloy tumayo para manalangin sa ating offering sa Panginoon. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, Lord, sa bawat sa amin. Salamat sa pag-ingat mo, Panginoon, sa buong isang linggo. Nandito naman kami, Panginoon, na magbibigay, Panginoon, ng para sa gawain mo, Panginoon. Basbasan mo, Panginoon, ang lahat ng aming mga nag-offering, Panginoon, upang magamit pa, Panginoon, sa aming gawain, lalo rito sa aming church, Panginoon. Marami pang mga gagawin, Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming tinataas, Lord. Salamat din sa pagpili mo sa amin, Panginoon, sa araw na ito. Alam namin, Panginoon, na Ikaw ang pumili sa amin, Panginoon, upang makaatin ng Sunday worship, Panginoon. Salamat sa kalakasan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ito ang aking tinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. We
So, salamat mga kapatid sa iyong pakikinig. So, tayo ay tumayo para sa ating closing and benediction prayer. So, salamat sa ating mga kapatiran kahapon na tumalo dito para pagtulungan yung ating simbahan, para linisin yung ating simbahan dahil ito ay nakikita ng Diyos na tayo ay gumagawa. So tayo po ay manalangin, mga kapatid. Our Heavenly Father God, salamat Panginoon sa natapos naming gawain ngayong umaga ito. Salamat Panginoon sa mga kapatid na pumunta dito sa iyong tinawag Panginoon. Salamat sa magandang panahon na iyong binigay sa amin. Salamat sa mga praise and worship team. Salamat sa mga kapatiran na taos-pusong nagbigay para sa Panginoon, para sa ikauunlad ng aming simbahan. Lord, salamat sa iyong mga salita na nagpa-remind sa amin na ikaw lamang ang aming sasambahin at ang aming pupuntahan sa tuwing may oras na nagkakaroon kami ng karamdaman. Lord, palakasin niyo po ang aming loob, pati na rin sa aming pang-araw-araw na hanap buhay, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng mga more blessings pa, Panginoon, na hindi kami maghirap, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng financial freedom, Panginoon. Hindi naman namin gustong yumaman kami, Panginoon, kundi magkaroon kami ng freedom na lahat ng gusto namin ay aming mabili, Panginoon. Lord, gabayan niyo po kami, Panginoon, na lagi ang Holy Spirit ang maggabay sa amin saan man kami mapunta. Mga kapatid, tanggapin natin ang pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon. The grace and love of our God is within us. Sa pangalan ni Jesus, in the name of the Father, unto the Son, unto the Holy Spirit. Amen and amen. God bless po sa inyo mga kapatid. Mari na pong magkamay ng lahat.